Ang Girl Scouts of the Philippines ay itinatag upang makatulong sa mga batang babae na makamit nila ang mga simulaing pangkababaihan at may handa sila sa mga pananagutan sa tahanan, sa bansa, at sa pandaigdigang pamayanan. Ang nagtatag nito ay nagngangalang Josefa Llanes Escoda. Pero sino nga ba siya? Bukod dito, ano pa ang kanyang mga naging ambag sa kasaysayan ng Pilipinas? Si Josefa Llanes Escoda ay kilala sa larangan ng pagkakawanggawa sa pakikipaglaban para sa karapatang bumoto ng kababaihan, at tagapagtatag ng Girl Scouts of the Philippines. Si Josefa Llanes Escoda o Pepa ay isinilang sa Dingras, Ilocos Norte noong ika-20 ng Setyembre taong 1878. Siya ang panganay sa 7 anak ng mag-asawang Mercedes Madamba at Gabriel Llanes. Bata pa lang ay nakitaan na siya ng pagiging mapagkawanggawa sa kapwa, at isa rin siyang matalino at aktibong mag-aaral. Nag-aral siya ng elementarya sa mababang paaralan ng kanilang bayan sa Ilocos Norte at nagtapos bilang valedictorian. Nag-aral naman siya ng sekundarya sa mataas na paaralan ng bayan ng Lawag sa Ilocos Norte at nagtapos bilang salutatorian. Nag-aral siya ng pagkaguro sa Philippine Normal College sa Maynila at nagtapos ng may karangalan noong 1919. Habang nagtratrabaho bilang isang guro, nagkamit siya ng katibayan sa pagkaguro, o teaching certificate, sa mataas na paaralan mula sa Universidad ng Pilipinas noong 1922. Sa maikling panahon, nakapagturo siya sa iba't ibang pamantasan tulad ng Jose Rizal College, University of Manila, Far Eastern University, at Philippine Women's University. Bagamat isang guro, higit niyang gusto ang pagiging isang manggagawang panlipunan, kilala siya sa pagiging mapagkawanggawa. Noong panahon ng mga Amerikano, sumali siya at naging manggagawang panlipunan sa ilalim ng Philippine Chapter ng American Red Cross at iyon ang naging pagkakataon niya upang makapag-aral sa Estados Unidos. Ipinadala siya ng American Red Cross sa New York School of Social Work kung saan nakapagkamit siya ng master's degree sa sosyolohiya noong 1925. Nang taong ding yun, habang siya ay nasa pandaigdigang liga para sa kapayapaan ng mga kababaihan, or Women's International League for Peace, nakatagpo niya si Coronel Antonio Yangzon Escoda, isang mamamahayag mula sa tanggapan ng pagpapahayag ng Pilipinas o Philippine Press Bureau. Naging magkasintahan sila hanggang sa magpakasal noong 1927 sa simbahan sa San Marcelino. Nagkaroon sila ng 2 anak na sina Maria Teresa at Antonio. Noong 1925 din, nakatanggap siya ng master's degree sa gawaing panlipunan mula sa Universidad ng Columbia. Noong 1926, umuwi siya ng Pilipinas at ipinagpatuloy ang pagtuturo ng sosyolohiya sa Universidad ng Pilipinas at Universidad ng Santo Tomas. Sumali siya sa serbisyo sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa Tuberculosis Commission ng Kagawarang Pangkalusugan, kung saan siya ay tumulong sa kampanya. Sa kagawarang ito, siya ay naging editor ng Health Messenger, naglingkod din siya sa Textbook Board, Board of Censors for Moving Pictures, at Labor Board. Sa Philippine Anti-Leprosy Society, naglingkod siya bilang Executive Secretary mula 1908 hanggang 1932. Naging kalihim din siya ng General Council of Women na siyang nakipaglaban upang bigyan ng karapatan ang mga babaeng bumoto. Ang lahat ng pagod at pagsisikap niya ay nagbunga ng aprubahan noong ika-7 ng Disyembre taong 1933 ang Act 4112 na siyang nagbibigay sa mga kababaihang Pilipino na karapatang bumoto at maglingkod sa lahat ng pampublikong posisyon. Sa pamamagitan ng inisyatiba ng mga opisyal ng Boy Scouts of the Philippines at pag-apruba ni Dr. Jose Fabela, na noon ay komisyoner ng kalusugan at kapakanan, siya ay ipinadalang muli sa Estados Unidos upang sumailalim sa pagsasanay kaugnay ng Girl Scouts.
Noong 1937, bumalik siya sa Pilipinas upang sanayin ang mga kabataang babae upang maging mga pinunong Girl Scouts. Pagkatapos ay tuluyan niyang itinatag ang Girl Scouts of the Philippines. Noong ika-26 ng Mayo taong 1940, nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act No. 542 na naglilikha sa Karta o Charter ng Girl Scouts of the Philippines bilang isang pambansang organisasyon, at si Josefa ang naging unang pambansang tagapagpatupad ng organisasyong ito. Maliban sa Girl Scouts of the Philippines, itinatag din niya ang Boys Town of the Philippines. Maliban sa pagtatatag ng Girl Scouts of the Philippines at Boys Town of the Philippines, tumulong rin siyang ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. Sa mga lalawigan ay tumulong naman siya sa pagbibigay ng edukasyon sa matatanda, pagtatayo ng mga nursery school, at gayon din sa pagsugpo ng masasamang bisyo. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ipinakita niya ang kanyang pagkamakabayan. Sumali siya kasama ng kanyang asawa sa Volunteer Social Aid Committee na kung saan tumulong siya sa paglingap sa mga bilanggo ng gyera. Tinulungan niya ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na naging bahagi ng Bataan Death March. Kasama ang kanyang asawa, nagtungo sila sa mga kulungan sa Campo O'Donnell sa Capas at kinuha ang mga pangalan at tirahan ng mga ito. Ibinahagi nila ang mga nakalap na datos sa mga kamag-anak ng mga sundalong nasangkot sa Bataan Death March na nagtungo sa tanggapan ng National Federation of Women's Clubs in the Philippines upang makibalita sa kanilang sinapit. Maliban sa pagkuha ng mga impormasyon sa mga sundalong Pilipino at Amerikano, dinalhan pa nila ang mga ito ng damit, pagkain at gamot, pati na rin mga liham na mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Bukod dito, marami ring kababaihang walang matutuluyan ang kanyang tinulungan. Pinatira niya ang mga ito sa opisina ng National Federation of Women's Clubs in the Philippines. Tinuruan rin niya ang mga kababaihang manahi ng damit na ipinamimigay niya sa mga sundalo. Katulong din niya ang mga ito sa pamimigay ng pagkain sa mga mahihirap noong panahon ng mga Hapon. Ikinagalit ng mga Hapones ang mga ginagawa nilang pagtulong. Unang ipinadakip ang kanyang asawa noong Hunyo taong 1944 at ikinulong sa Fort Santiago. Makalipas ang 2 buwan, noong ika-27 ng Agosto taong 1944, siya ay dinakip at ikinulong sa Carcel 16 ng Fort Santiago kung saan nakaranas sila ng pagpapahirap mula sa mga Hapones upang kumuha ng impormasyon sa kanila. Ayon sa pahayag ni Sister M. Trinita, superior ng mga madre ng Maryknoll na nakasama ni Josefa sa piitan, patuloy na tumulong si Josefa at inisip ang kapakanan ng iba. Pagkaraan ng ilang buwan sa piitan, noong Disyembre taong 1944, siya ay binigyan ng pagkakataon ng mga Hapon na lumaya, subalit, pinili niyang manatili sa bilangguan kasama ng kanyang asawa. Noong ika-24 ng Nobyembre taong 1944, ang kanyang asawa ay pinatay kasama si General Vicente Lim. Noong ika-6 ng Enero taong 1945, dinala siya sa loob ng Far Eastern University kung saan siya ay binugbog ng mga Hapones. Pagkatapos, isinakay umano siya kasama ng iba pang mga bihag sa isang military truck at pinaniniwalaang dinala sa isang tagong lugar upang bitayin. Makalipas ang ilang araw, noong ika-31 ng Enero taong 1945, pinaniniwalaan na siya ay pinugutan ng ulo gamit ang katana, isang klase ng espada ng Hapon, sa loob ng North Cemetery sa La Loma. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan kasama ang libu-libong mga bangkay. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, isang kalye ang ipinangalan sa kanya sa ermita sa Maynila. Ipinangalan rin sa kanya ang isang daan na nag-uugnay sa Apayao at Ilocos Norte. Noong 1991, inilagay ang kanyang wangis sa kasalukuyang 1,000 salaping papel ng Pilipinas, kasama ang 2 pang mga Pilipino na naging martir sa ilalim ng mga kamay ng sandatahang lakas ng Hapon,
na sina General Vicente Lim na kasamang pinatay ng asawa ni Josefa, at Chief Justice Jose Abad Santos na pinatay ng mga Hapones sa pagtanggi na makipagtulungan sa kanila. At noong 2018, itinampok siya sa isang Google Doodle bilang paggunita sa ika-120 anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.